Ang huling patak ng gatas ay pumatak mula sa bote. Isang puting tuldok sa malamig at madilim na sahig ng kanyang maliit na silid. Isang tunog na halos hindi marinig, ngunit para kay Elena, kasing lakas iyon ng isang kulog. Napahigpit ang hawak niya sa walang lamang bote. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang panlalamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng maalinsangang hangin. Mula sa kabilang sulok ng silid, isang mahinang pag-ubo ang nagpunit sa katahimikan, isang tunog na kumurot sa puso ni Elena ng higit pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman. Si Ligaya, ang kanyang ligaya. Kailangan niyang gumawa ng paraan, kailangan niya itong gawin ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat galaw ay puno ng bigat. Inilapag niya ang bote na parang isang basag na pangako at huminga ng malalim. Ang bawat hakbang palabas ng kanyang kwarto, palayo sa naghihinang katawan ni Ligaya, ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang pasilyo ng mansyon ay malawak at malamig. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng mga eleganteng ilaw, sumasalamin sa kanyang pagod na mukha. Ang mga mamahaling painting sa dingding ay tila nakatingin sa kanya, nanghuhusga sa kanyang hamak na anyo. Binaliwala niya ang lahat ng iyon. Mayroon lamang isang tao na maaari niyang lapitan. Isang tao na may kapangyarihang magbigay at may kapangyarihan ding bumawi. Huminto siya sa tapat ng isang malaki at mabigat na pinto na gawa sa dark wood, ang pinto ng opisina ni Sir Donovan Alcantara. Kumatok siya, ang tunog ay mahina at halos nag-aalangan. Pasok! Isang malamig at matigas na boses ang sumagot mula sa loob. Pinihit ni Elena ang doorknob at dahan-dahang pumasok. Ang silid ay malawak, amoy mamahaling libro at kape. Sa gitna nito, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa si Donovan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa mga dokumento sa harap niya. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Sir Donovan, nagsimula si Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Sorry po sa abala. Anong kailangan mo? Tanong ni Donovan. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga papel. Napalunok si Elena, pinipilit na buuin ang mga salita sa kanyang isipan. Sir, gusto ko po sanang, kung okay lang po, hihingi po sana ako ng advance sa sahod ko. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Donovan. Ang kanyang mga mata, madilim at malalim, ay tila tumagos sa kaluluwa ni Elena. Isang tingin na puno ng pagdududa at pagkainis. Advance? Ulit niya, may bahid ng pangungutya sa kanyang boses. Kalahati pa lang ng buwan, Elena, at sa pagkakatanda ko, kakasahod mo lang noong 1 linggo. Opo, sir. Mabilis na sagot ni Elena, yumuko siya ng bahagya. Pero kailangan ko lang po talaga ng pera. May emergency po. Isinara ni Donovan ang folder sa kanyang harap. Ang tunog ay malakas sa tahimik na silid. Sumandal siya sa kanyang upuan, pinagkrus ang kanyang mga braso at tinitigan si Elena mula ulo hanggang paa. Anong klaseng emergency? Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Hindi pa. Para po sa pamilya ko, sir. May sakit po. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Donovan. Lahat kayo, yan ang sinasabi. Isang pamilyar na dahilan. Sabihin mo sa akin, Elena, saan mo naman gagamitin ang pera? Sa gamot ba talaga o sa ibang bagay?
Ang bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Elena ang pangingilid ng kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya maaaring umiyak, hindi sa harap niya. Para po sa gatas, sir, halos pabulong niyang sabi, kailangan po ng espesyal na gatas. Tumawa si Donovan, isang tawang walang kagalakan. Gatas? Ganoon ba kamahal ang gatas ngayon para mangailangan ka ng advance? Huwag mo akong gawing tanga, Elena. No. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae, maganda at eleganteng nakabihis. Si Sofia Alcaraz, ang, ang fiancé ni Donovan. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin. Donovan, my love, kanina pa kita hinihintay, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Elena. Oh, may problema ba rito? Wala. Pinapaalis ko na siya, malamig na sabi ni Donovan. Ngumiti si Sofia, isang ngiting mapanlait. Ay, si Elena, nakikita ko, hayaan mong hulaan ko, humihingi ng pera? Lumapit siya sa mesa at hinaplos ang balikat ni Donovan. Donovan, sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Hindi mo dapat pinagtitiwalaan ang mga ganitong klasing tao. Bigyan mo ng kaunti. Hihingi ng hihingi. Baka may bisyo pa yan na hindi natin alam. Ang mga salita ni Sofia ay lason na unti-unting kumalat sa sistema ni Elena. Napakuyom siya ng kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa mundong ito, siya ay isang kasambahay lamang at sila ang may-ari ng lahat. Makakaalis ka na, Elena, utos ni Donovan. Ang kanyang boses ay pinal at hindi na nagbigay ng puwang para sa anumang pagsusumamo. At huwag ka nang uulit na istorbohin ako para sa mga ganitong bagay. Kung hindi ka masaya sa sahod mo, malaya kang umalis. Ang huling pangungusap ay parang isang suntok sa sikmura. Umalis. Kung aalis siya, saan niya dadalhin si Ligaya? Wala nang nagawa si Elena kundi tumango. Hindi niya magawang magsalita. Tumalikod siya, dala-dala ang bigat ng kahihiyan at kabiguan. Habang naglalakad siya palabas, narinig pa niya ang halakhak ni Sofia. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang panahon para sa pag-iyak. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mas mabilis, mas determinado. Ang mga masasakit na salita ni na Donovan at Sofia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit itinulak niya ang mga iyon sa isang tabi. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Ligaya. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya si Ligaya na mahimbing na natutulog, ngunit ang balat nito ay maputla at ang paghihinga ay mababaw. Hinaplos ni Elena ang mainit na noo ng bata. Ang lagnat ay hindi pa rin bumababa. Tumingin siya sa walang lamang bote ng gatas sa mesa. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan sa labas. Kahit na ipagtabuyan siya ng buong mundo, kahit na pagdudahan ang kanyang pagkatao, hindi siya susuko. Lumuhod siya sa tabi ng higaan at hinawakan ang maliit na kamay ni Ligaya. Pangako, anak, bulong niya sa natutulog na bata. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng isang hindi matitinag na determinasyon. Gagawan ni ate ng paraan. Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, hinding-hindi. Sa isang madilim na silid sa kabilang bahagi ng mansyon, sa liwanag ng isang monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng silid,
ng mga katulong. Walang kurap na pinagmamasdan ni Donovan Alcantara ang bawat galaw, ang bawat luhang pinipigilan, at ang bawat salitang ibinubulong ni Elena. Ang kanyang muka ay nanatiling isang blangkong maskara. Ngunit sa kanyang mga mata, isang binhi ng kalituhan ang nagsisimula ng sumibol. Pinatay ni Donovan ang monitor. Ngunit kahit sa dilim ng high-tech na security room, ang imahe ni Elena, ang kanyang mga matang lumuluha ngunit matatag, ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Isang bagay sa babaeng iyon ang bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Inaasahan niyang makikita ang pagkukunwari, ang kasakiman na laging nakikita niya sa mga taong lumalapit sa kanya para sa pera. Ngunit ang nakita niya ay desperasyon. Isang uri ng desperasyon na totoo at masakit. Inis na napabuntong hininga si Donovan. Bakit niya iniisip ang isang kasambahay? Muli niyang binuksan ang sistema at ni-rewind ang mga recording mula sa mga nakaraang araw. Pinanood niya ang bawat galaw ni Elena, ang paglilinis, ang pagtatrabaho, ang tahimik na pagpasok at paglabas. Walang anumang kahina-hinala, maliban sa isang bagay. Palagi itong nagpupunta sa isang maliit at halos nakalimutan ng bodega malapit sa laundry area. Madalas, may dala itong pagkain o isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Hindi para sa kanya. Dahil paglabas niya, wala na siyang dala. Ano ang tinatago mo, Elena? Bulong ni Donovan sa hangin. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga numero sa kanyang mga business report ay lumabo. Ang boses ni Sofia sa telepono ay naging isang malayong ugong na lamang. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ubo na narinig niya mula sa silid ni Elenata mo sa monitor kanina. Bumaba siya mula sa kanyang opisina, naglakad sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Walang dahilan, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya patungo sa lugar ng mga katulong. Habang papalapit siya sa bodega na madalas puntahan ni Elena, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mahinang pag-iyak, isang pag-iyak ng isang bata. Bigla siyang natigilan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Isang bata dito sa loob ng pamamahay niya, ilegal iyon, labag sa mga patakaran. Ito na ba ang ebidensya na hinahanap niya? Ito na ba ang patunay na manloloko nga si Elena? Ngunit sa halip na galit, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang pamilyar na kaba. Tumalikod siya at mabilis na bumalik sa kanyang silid, ang isipan ay gulong-gulo. Kinabukasan, maagang pumasok si Sofia sa kanyang opisina, dala ang ngiti nitong perpekto, ngunit walang kabuhay-buhay. "Good morning, my love!" bati nito, at hinalikan siya sa pisngi. "May problema ba? Mukha kang pagod." "Wala, marami lang trabaho," maikling sagot ni Donovan, hindi inaalis ang tingin sa laptop. Naupo si Sofia sa silyang nasa tapat niya. "By the way, Donovan, tungkol doon sa kasambahay mo, si Elena, sa tingin ko, dapat mo na siyang paalisin. She's becoming a problem. Baka kung ano pa ang makuha sa loob ng pamamahay na ito." Tumingin si Donovan kay Sofia. Ang ganda nito ay parang isang porselana. Makinis, perpekto, ngunit malamig at madaling mabasag. "She does her job well." Walang dahilan para paalisin siya. Ang dahilan ay ang pagiging walang hiya niya. Giit ni Sofia, bahagyang tumaas ang boses.
Imagine, humihingi sa'yo ng pera, kailangan mong protektahan ang pangalan ng pamilya Alcantara, Donovan. Hindi mo pwedeng hayaan ang mga ganitong uri ng tao na abusuhin ka. Ang mga salitang protektahan ang pangalan ng pamilya ay tumama kay Donovan na parang kidlat. Bigla bumalik siya sa nakaraan. Isang batang Donovan nagtatago sa likod ng pinto, pinapanood ang kanyang ina na umiiyak habang kausap ang kanyang ama. May isa ka pang anak, Lorenzo! Sigaw ng kanyang ina, ang boses ay basag. Isang anak sa ibang babae, paano mo nagawa ito sa amin? Anong sasabihin ng mga tao? Ang mukha ng kanyang ama na puno ng pagsisisi. Ang anino ng isa pang babae. Ang bulong-bulungan tungkol sa isa pang bata. Isang sakit na pilit nilang ibinaon sa limot para protektahan ang pangalan ng pamilya. Donovan, nakikinig ka ba? Napabalik sa kasalukuyan si Donovan sa boses ni Sofia. Ang alaala ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang pagdududa niya kay Elena ay biglang nahaluan ng isang mas malalim at mas personal na takot. Ako ang bahala dito, Sofia. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa kanina. Nang umalis si Sofia, alam na ni Donovan ang kailangan niyang gawin. Hindi na sapat ang mga kamera. Hindi na sapat ang mga tunog sa likod ng pinto. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang cabinet sa kanyang opisina. Binuksan niya ito at kinuha ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang lahat ng duplicate keys ng bawat pinto sa mansyon. Hinanap niya ang susi na may markang bodega, laundry area. Ang malamig na metal ay tila mabigat sa kanyang palad. Hindi na siya magtatago sa dilim. Hindi na siya manonood sa mga screen. Haharapin niya kung anuman ang itinatago ni Elena Rodriguez. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina, ang bawat hakbang ay tiyak at puno ng determinasyon. Habang babagtas niya ang pasilyo patungo sa kinaroroonan ni Elena, iisa lang ang nasa isip niya. Panahon na para malaman ang katotohanan. Ang laundry area, ang tanging santuwaryo ni Elena sa loob ng malawak na mansyon. Dito, sa gitna ng amoy ng sabon at malinis na damit, sa saliw ng mahinang ugong ng mga washing machine, maaari niyang itago si ligaya mula sa mapanuring mga mata ng mundo. Ngayong gabi, masama ang pakiramdam ng bata. Ang lagnat nito ay pabalik-balik at ang maliit na katawan nito ay nanghihina. Nakahiga si Ligaya sa isang lumang kutsyon na itinago ni Elena sa likod ng mga naglalakihang makina na babalot ng makapal na kumot. Ate! Lena! Mahinang tawag ni Ligaya. Ang mga mata ay bahagyang nakabukas. Tubig. Sige anak, kukuha lang si ate. Malambing na sagot ni Elena. Hinaplos niya ang buhok ng bata bago maingat na tumayo. Naglakad siya patungo sa isang maliit na gripo sa sulok. Binuksan ito ng dahan-dahan para hindi lumikha ng ingay. Habang pinupuno niya ang baso, ang isipan niya ay lumilipad. Paano kung maubusan na naman siya ng gamot? Saan siya kukuha ng pera? Ang mga salita ni Sir Donovan ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Malaya kang umalis. Napapikit siya. Hindi. Hindi siya aalis. Hindi niya iiwan si Ligaya. Pagtalikod niya, bitbit ang baso ng tubig. Halos mabitawan niya ito sa gulat. Nakatayo sa bukana ng bodega si Sir Donovan. Ang kanyang anyo ay tila isang anino sa dilim. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, hindi sa kanya,
kundi sa maliit na bulto sa likod ng mga makina. Naniga si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ito na. Ito na ang katapusan. Nahuli na siya. Sir! Nanginginig ang kanyang boses. Naglakad si Donovan papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi niya pinansin si Elena. Dire-diretso ang tingin niya kay Ligaya. Lumuhod siya sa tabi ng kutsyon at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang emosyon sa mukha ng kanyang amo na hindi niya pa nakikita dati, pagkalito. Sino ang batang ito? Tanong ni Donovan. Ang boses ay mahina ngunit puno ng diin. Sa sobrang takot, si Ligaya ay napaiyak. Ang pag-ubo nito ay lumakas. Ang maliit na dibdib ay umaangat at bumababa ng mabilis. Naging desperado ang kanyang paghinga. Ligaya! Anak! Agad na lumapit si Elena. Pinalewala ang presensya ni Donovan. Niyakap niya ang bata. Shh! Nandito lang si ate, huwag kang matakot. Ngunit ang mga mata ni Ligaya ay unti-unting pumipikit. Ang kanyang katawan ay biglang nanlambot sa mga bisig ni Elena. Ang pag-ubo ay tumigil. Ligaya, niyugyog ni Elena ang bata. Ligaya, gumising ka! Sinapu niya ang noo nito. Nag-aapoy sa lagnat. Hindi na ito tumutugon. Pumalahaw ng iyak si Elena. Isang iyak na puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Hindi, Ligaya, huwag mo akong iwan. Tumabi ka? Isang malakas na kamay ang humawak sa balikat ni Elena at marahan siyang itinabi. Binuhat ni Donovan ang walang malay na katawan ni Ligaya na parang isa itong babasaging manika. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na urgensya. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Ngayon na, deklara niya. Hindi na nagtanong si Elena. Tumango na lang siya habang pinupunasan ang kanyang mga luha at mabilis na sumunod sa likuran ni Donovan. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang malabong alaala. Ang tanging naririnig ni Elena ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na pagbulong ng pangalan ni Ligaya. Nakaupo siya sa likod ng mamahaling sasakyan ni Donovan, habang si Ligaya ay nakahiga sa kanyang kandungan. Si Donovan ang nagmamaneho, mabilis ngunit maingat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Pagdating sa emergency room, mabilis ang naging aksyon. Mga doktor, mga nurse, isinugod nila si Ligaya sa loob. Naiwan si Elena at Donovan sa pasilyo sa ilalim ng malamig na puting ilaw. Ano ang sakit niya? Tanong ni Donovan, bumasag sa katahimikan. May rare na condition po siya sa dugo, sir. Sagot ni Elena, ang mga mata ay nakatitig sa pinto kung saan ipinasok si Ligaya. Kailangan niya ng regular na gamutan at espesyal na gatas. Kaya po ako, hindi na niya tinapos. Naintindihan na ni Donovan. Bakit hindi mo sinabi? Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagod. Sino po ang maniniwala sa isang katulong, sir? Mas madaling isipin na sinungaling ako, na magnanakaw ako. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Donovan. Walang sagot na lumabas sa kanyang bibig. Ilang oras silang naghintay. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Stable na ang bata sa ngayon, sabi ng doktor. Nalagyan na namin siya ng suwero at gamot para sa lagnat. Pero kailangan nating gawin ang ilang tests. Mayroon siyang mga sintomas ng isang bihirang genetic disorder. Kailangan namin ng medical history ng pamilya. Siya po ang kapatid ko. Mabilis na sabi ni Elena.
Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang matandang nurse na kasama ng doktor ang tumitig kay Ligaya mula sa salamin ng pinto. Kumunot ang noo nito. Alam niyo, Doc, sabi ng nurse sa doktor, ngunit sapat ang lakas para marinig ni na Donovan. Ang batang iyan, may hawig siya. Kamukhang kamukha niya si Don Lorenzo Alcantara noong bata pa siya. Dito dati, dinadala yon ng pamilya niya. Natigilan ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Donovan mula sa nurse patungo kay Elena. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng emosyon. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay nagpakita ng bahid ng pag-aalala ay ngayon ay naging kasing lamig ng yelo. Ang pangalan ng kanyang ama ay binitawan sa hangin na parang isang sumpa at sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang mga salitang binitawan ng nurse ay umaling-aungaw sa isipan ni Donovan, mas malakas pa sa anumang ingay sa ospital. Don Lorenzo Alcantara. Bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang paraan na hindi niya inaasahan at hindi niya gusto. Ang paghingi ng pera ni Elena, ang espesyal na gatas, ang batang may sakit, ang mukha ng bata na bigla niyang napagtanto na mayroon ngang pamilyar na mga mata, pamilyar na hugis ng mukha. Hindi niya pinansin ang doktor. Dahan-dahan siyang humarap kay Elena na ngayon ay namumutla na parang isang papel. Sino si Manang Linda? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bakal. Napaatras si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Sir? Huwag mo na akong tawaging sir. Mariing sabi ni Donovan, lumapit siya ng isang hakbang. Sagutin mo ang tanong ko. Sino si Manang Linda kaugnay ng batang iyan? Nanginginig ang mga labi ni Elena. Alam niyang wala nang paraan para itago pa ito. Ang mga pader na kanyang itinayo para protektahan ang lihim ni Ligaya ay gumuho na. Ah, Si Manang Linda po ang nanay ni Ligaya, halos pabulong niyang pag-amin. Pinsan ko po siya. Isang pinsan, isang ina at isang ama. Si Don Lorenzo Alcantara. Naramdaman ni Donovan ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang halo ng galit at sakit. Ang multo ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay muling bumangon upang guluhin siya. Ang sakit sa mga mata ng kanyang ina, ang kahiyan sa mukha ng kanyang ama. Lahat ay bumabalik. Saan siya ngayon? Tanong ni Donovan. Yumuko si Elena at isang luha ang pumatak sa sahig. Wala na po siya. Namatay po siya pagkatapos niyang ipanganak si Ligaya. Bago po siya mawala, ipinangako ko po sa kanya na aalagaan ko si Ligaya. Na itatago ko siya para protektahan siya. Protektahan mula kanino? Mula sa kanya? Mula sa pamilya Alcantara? Tumalikod si Donovan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo. Naglakad siya palabas ng ospital. Iniwan si Elena na umiiyak sa pasilyo. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito napawi ang apoy na nag-aalab sa loob niya. Kapatid. Mayroon siyang kapatid sa labas. Isang kapatid na may sakit at naghihirap. Nang gabing yon, hindi siya umuwi sa mansyon. Nagpunta siya sa lumang bahay ng kanyang mga magulang, isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Doon, sa gitna ng alikabok at mga alaala, binuksan niya ang lumang opisina ng kanyang ama. Sa likod ng mga libro, sa ilalim ng mga papeles, sa loob ng isang nakakandadong safe, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang kahon.
Sa loob nito ay ang mga liham ng pag-ibig mula sa isang babaeng nagngangalang Linda para sa kanyang ama. Mga litrato nila na magkasama, masaya at tila walang problema. At sa ilalim ng lahat, isang sobre. Sa loob ng sobre ay ang birth certificate ni Ligaya, pangalan ng ina, Linda Reyes, pangalan ng ama, Lorenzo Alcantara. Totoo nga, may isa pang dokumento, isang kasulatan mula sa bangko na nagpapatunay ng isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa isang secret account ni Don Lorenzo papunta sa account ni Linda Reyes ilang linggo bago ito mamatay. Isang pagbabayad para sa katahimikan o isang paraan para siguraduhin ang kinabukasan ng kanyang anak. Habang binabasa niya ang mga liham, isang flashback ang bumalik sa kanya. Isang gabi, noong bata pa siya, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Hindi ko siya maaaring kilalanin, sabi ng kanyang ama. Masasaktan si Donovan. Masisira ang pamilya natin. Kung ganoon, panindigan mo yan, Lorenzo. Sagot ng kanyang ina, ang boses ay malamig at nasasaktan. Itago mo ang iyong pagkakamali. Ngayon, naiintindihan na niya, si Ligaya ang pagkakamali na iyon. Isang buhay na paalala ng pagkakasala ng kanyang ama. Sa ilalim ng bunton ng mga sulat, may nakita siyang isa pang papel na halos hindi niya napansin. Hindi ito sulat kamay. Ito ay nakatype, walang pirma. Isang maikling mensahe. Linda, lumayo ka na kasama ang bata. Huwag ka nang magpapakita kailanman. Kung ayaw mong mapahamak ang anak mo, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Isang pagbabanta. Tinitigan niya ang papel. Pamilyar ang paraan ng pag-type. Pamilyar ang estilo. At sa dulo ng mensahe may nakita siyang isang maliit, halos hindi makitang marka ng tinta. Isang bahagi ng isang logo. Ang logo ng kumpanya ng mga Alcaraz. Ang pamilya ni Sofia. Bigla isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Posible kaya? Posible kayang alam ni Sofia ang lahat ng ito? Posible kayang SA, ang inisyal sa liham. Sofia Alcaraz. Kinuyom ni Donovan ang kanyang mga kamao. Ang sakit na naramdaman niya para sa kanyang ina, ang galit niya sa kanyang ama ay biglang nagkaroon ng bagong target. Hindi na ito tungkol sa isang pagkakamali ng nakaraan. Ito ay tungkol sa isang posibleng krimen. Pinulot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. May ipapahanap ako sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Lahat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Linda Reyes at ang koneksyon niya sa pamilya Alcaraz. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa litrato ni Ligaya sa kanyang isipan. Ang batang iyon ay hindi lang isang pagkakamali. Siya ay isang Alcantara. Siya ay kanyang kapatid. At may isang taong nanakit dito. May isang taong nagbanta sa buhay nito. Sa sandaling iyon, ang pangako niya sa kanyang ina na protektahan ang papangalan ng pamilya ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang pagprotekta sa pamilya Alcantara ay nangangahulugang pagprotekta kay Ligaya at pagpaparusa sa kung sino man ang nagtangkang saktan ito. Ramdam ni Sofia Alcaraz na may nag-iiba. Ang mga halik ni Donovan ay naging mas malamig. Ang mga pag-uusap nila ay naging mas maikli. Palagi itong wala sa sarili, ang isipan ay tila nasa ibang lugar. At ang pinakamasama sa lahat, naroon pa rin sa mansyon ang kasambahay na iyon. Si Elena, hindi lang iyon
Nalaman din niya mula sa kanyang mga kontak sa ospital na si Donovan mismo ang nagdala sa isang batang may sakit doon kasama si Elena, isang bata. Ang balitang iyon ay nagdulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa para itago ang lihim na iyon, hindi ito maaaring mabunyag ngayon. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang paalisin si Elena at ang batang iyon sa buhay ni Donovan bago pa mahuli ang lahat. Ang unang hakbang niya ay ang isang grand charity ball na inorganisa niya. Ito ang perpektong pagkakataon para ipahiya si Elena sa harap ng lahat at ipakita kay Donovan kung gaano sila hindi nababagay sa mundo ng isa't isa. Elena, tawag ni Sofia isang araw. Ang kanyang boses ay nagpapanggap na mabait. Dahil kulang tayo sa mga staff para sa party bukas, kailangan kitang tumulong sa pagsisilbi sa mga bisita. Po? Ma'am Sofia, pero hindi po ako sanay sa ganyan. Nag-aalangang sagot ni Elena. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagbabantay kay Ligaya, nakakalabas lang ng ospital at nagpapagaling pa rin sa kanyang silid. Wala nang pero-pero, utos ito, mariing sabi ni Sofia, at tinalikuran na siya. Kinabukasan sa gitna ng mga eleganteng bisita, nagkalat na mga alahas at matatamis na champagne, si Elena ay parang isang basang sisiw. Suot ang uniforme, bitbit ang isang tray ng mga baso. Sinubukan niyang gawin ang kanyang trabaho nang hindi napapansin. Ngunit si Sofia ay may ibang plano. Habang naglalakad si Elena malapit sa kinaroroonan ni Donovan at ng ilang importanteng business partners, sinadya ni Sofia na banggain siya. Ang tray ay bumagsak, ang mga baso ay nabasag, ang pulang alak ay tumapon sa mamahaling puting bestida ng isang bisita. "Oh my God! Tingnan mo ang ginawa mo!" Sigaw ni Sofia na umaarteng gulat na gulat. "Wala ka talagang kwenta, napaka-clumsy mo." Lahat ng mata ay napunta kay Elena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha sa kahihiyan. "Sorry po, sorry po," paulit-ulit niyang sabi habang pinupulot ang mga bubog. "Anong magagawa ng sorry mo? Tingnan mo ang damit ko." Sigaw ng babaeng natapunan. "Hayaan niyo na, Mrs. Tan, babayaran na lang namin," sabi ni Sofia na tila siya ang tagapagligtas. Tumingin siya ng masama kay Elena. "Pumunta ka na sa kusina, huwag ka nang magpakita rito." Tumayo si Elena, nanginginig, at mabilis na naglakad palayo, dala ang bigat ng mga mapanghusgang tingin. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita lahat ni Donovan ang nangyari. Nakita niya ang sinadyang pagbangga ni Sofia. Nakita niya ang pananabik sa mga mata nito habang pinapahiya si Elena. At nakita niya ang dignidad ni Elena na kahit sa gitna ng kahihiyan ay hindi nagpakita ng anumang galit. "Excuse me," sabi ni Donovan sa kanyang mga kausap at sinundan si Elena. Naabutan niya ito sa pasilyo, nakasandal sa pader, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. "Okay ka lang?" tanong niya, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Nagulat si Elena. Nag-angat siya ng tingin. "Sir, opo, okay lang po." "Nakita ko ang ginawa niya," sabi ni Donovan. Hindi umimik si Elena. Ano pa ang sasabihin niya? Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikan na hindi awkward kundi puno ng mga hindi masabing salita. "Bumalik ka na sa anak mo," sabi ni Donovan. "Huwag mo nang alalahanin ito. Ako na ang bahala." Bumalik si Elena sa kanyang silid. Ang puso niya ay naguguluhan. Bakit? Bakit siya pinagtatanggol ni Sir Donovan?
Isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Samantala, hinarap ni Donovan si Sofia. Ang kanyang galit ay kalmado, ngunit nakakakilabot. "Huwag mo na siyang gagalawin ulit, Sofia," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng babala. "Ever." Ang nangangiti ni Sofia ay naglaho. "Donovan, pinagtatanggol mo ang isang kasambahay laban sa akin?" "Pinagtatanggol ko ang tama," sagot ni Donovan bago siya tinalikuran. Ang insidenteng iyon ay nagpatunay lamang sa mga hinala ni Sofia. Kailangan na niyang tapusin ito. Kung hindi niya makuha si Donovan sa malinis na paraan, gagawin niya ito sa maruming paraan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Elena sa tabi ni Ligaya, isang text message ang dumating sa kanyang lumang cellphone. Isang unknown number. Ang mensahe, isang litrato. Isang malabong litrato ni Ligaya na natutulog na tila kinunan mula sa labas ng bintana. Kasunod nito, isa pang mensahe. "Alam ko kung sino siya, alam ko kung nasaan kayo. Lumayo na kayo kung ayaw niyong may mangyaring masama." Napabangon si Elena. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Tumingin siya sa bintana. Walang tao. Ngunit ramdam niya ito. Ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Sino ito? Paano nila nalaman? Niyakap niya si Ligaya ng mahigpit. Ang maliit na pag-asa na kanyang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng isang napakalaking takot. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi lang kahiyan ang nakataya, kundi ang buhay ng kanyang pinakamamahal na si Ligaya. Ang text message ay parang isang multo na hindi iniwan si Elena. Ang bawat anino ay tila isang banta. Ang bawat tunog sa labas ng kanyang pinto ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit masigit pa sa takot, mayroong isang nag-aalab na determinasyon. Hindi siya papatinag. Hindi niya hahayaang saktan ng kung sino man si Ligaya. Samantala, natanggap ni Donovan ang resulta ng investigasyon na kanyang ipinagawa at ang mga nalaman niya ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang private investigator ay nakakuha ng isang bank statement. Isang linggo pagkatapos makasamata na pagkamatay ni Linda Reyes, isang malaking halaga ng pera ang pumasok sa account ng ama ni Sofia Alcaraz mula sa isang offshore company na konektado sa mga Alcantara. Isang pagbabayad. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay isang audio recording. Isang maikling tawag sa telepono na nagawang i-recover ng investigator mula sa isang lumang data file. Ang boses sa kabilang linya ay hindi maikakaila. Si Sofia. "Tapos na ba?" tanong ni Sofia sa recording. "Oo, ma'am," sagot ng isang lalaki. "Napaalis na namin siya. Ibinigay na namin ang pera. Hindi na siya babalik." "Siguraduhin niyo lang," sabi ni Sofia. Ang boses ay malamig. "Ayokong marinig ang pangalan niya o ng anak niya kailanman. Naiintindihan mo, ang Alcantara fortune ay para sa akin lang." Ang huling pangungusap ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Donovan. Ang kasakiman, ang kawalang awa, ang lahat ng kanyang pagdududa ay kumpirmado. Si Sofia, siya ang nasa likod ng lahat. Sa sobrang galit, halos ibato niya ang kanyang cellphone sa pader. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya ng tamang panahon. Haharapin niya si Sofia.
Ngunit kailangan niya munang siguraduhin ang kaligtasan ni Ligaya at Elena. Ngunit huli na siya. Isang tawag mula sa ospital ang nagpabago ng lahat. Nasa opisina siya nang tumawag si Elena. Ang boses ay nag-aagaw buhay sa pag-iyak. "Sir, si Ligaya po! Sir, tulungan niyo po kami!" Isang nurse sa ospital na binayaran pala ni Sofia ay sinadyang magbigay ng maling gamot kay Ligaya. Ang katawan ng bata ay nag-react ng masama. Nagkaroon ito ng matinding allergic reaction at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan sa ICU. At para gawing mas masahol pa ang lahat, ang nurse ay itinuro si Elena. Siya po ang nagbigay sa akin ng gamot. Sinungaling na sigaw ng nurse sa mga doktor. Sinabi niya na iyon daw ang inireseta. Kasalanan niya ito. Dahil si Elena ay hindi tunay na pamilya at dahil sa testimonya ng nurse, ang social services ay tinawagan. Si Elena ay biglang itinuring na isang banta sa kaligtasan ng bata. Pagdating ni Donovan sa ospital, ang eksenang kanyang nadatnan ay isang bangungot. Si Elena ay nasa isang sulok, umiiyak habang kinakausap ng dalawang pulis. Ang mga salitang kapabayaan at pagsisinungaling ay maririnig. Si Ligaya naman ay nasa loob ng ICU, napapaligiran ng mga makina na tumutunog. Ang buhay nito ay nakasabit sa isang sinulid. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Sofia. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Donovan, thank God you're here," sabi niya at niyakap siya. "This is horrible. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? That woman is a danger." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Donovan. Ang tanging nakikita niya ay si Elena na walang magawa. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Nakita niya ang kanyang kapatid na nag-aagaw buhay. At nakita niya ang babaeng nasa likod ng lahat ng ito na nagkukunwaring isang anghel. "Anong ginawa mo?" tanong ni Donovan kay Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "What? Anong pinagsasabi mo?" Itinulak ni Donovan si Sofia palayo. "Alam kong ikaw ang may gawa nito." Ang sigaw niya ay umaling-awngaw sa buong ospital. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga taga-social services. Lumapit sila kay Elena. "Ma'am, kailangan niyo po munang sumama sa amin," sabi ng isang social worker. "Habang iniimbestigahan namin ito, hindi na po kayo maaaring lumapit sa bata." "Hindi! Anak ko siya! Huwag niyo siyang kunin sa akin!" Pagmamakaawa ni Elena habang hinihila siya ng mga pulis palayo. Ang kanyang mga mata ay desperadong nakatingin kay Donovan. "Sir, tulungan niyo po ako." Nakatayo si Donovan sa gitna ng pasilyo. Sa isang banda, si Elena ay inilalayo. Ang kanyang pag-asa ay nasa kanya. Sa kabilang banda, si Ligaya ay nasa loob, nag-aagaw buhay dahil sa kasakiman ng babaeng akala niya ay mamahalin niya. Ang audio recording sa kanyang bulsa ay parang isang mabigat na bato. Ang pangako niya sa kanyang ina ay parang isang biro. Nawala ang lahat. Ang babaeng nagsisimula na niyang pagkatiwalaan ay inaakusahan ng krimen. Ang kapatid na ngayon lang niya nahanap ay maaaring mamatay anumang oras. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay nadungisan, hindi dahil sa isang kasambahay, kundi dahil sa kanyang sariling fiancé. Naramdaman ni Donovan ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Isang pakiramdam na para bang ang buong mundo ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Elena na inilalayo at narinig ang mahinang tunog ng heart monitor mula sa silid ni Ligaya, ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang napalitan.
Napalitan ito ng isang nag-aapoy na galit. Hindi, hindi pa tapos ang lahat. Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na sisiguraduhin niyang mabubura. Ito ay hindi na lang isang laban para sa katotohanan. Ito ay isang laban para sa kanyang pamilya. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas nakakabigi. Para kay Donovan, ang pasilyo ng ospital ay naging isang malamig at tahimik na impyerno. Wala na ang mga sigaw ni Elena, wala na ang mga pekeng pag-aalala ni Sofia. Ang natira na lang ay ang mahinang tunog ng mga makina mula sa ICU, isang paalala ng bawat segundong mahalaga para sa buhay ni Ligaya. Ang pakiramdam ng kawalan ay mabilis na naglaho. Pinalitan ito ng isang malinaw at matalas na determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagdududa. Panahon na para lumaban. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang pinakamagaling na abogado sa bansa. Gusto kong mapawalang sala si Elena Rodriguez. Ngayon din, utos niya sa telepono, ang kanyang boses ay hindi nagiiwan ng puwang para sa anumang pagtutol. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo, lahat ng resources. Gusto kong makalabas siya bago sumikat ang araw. Ang pangalawang tawag ay sa kanyang pinagkakatiwalaang Head of Security. I-lockdown ang mansyon. Walang pwedeng pumasok o lumabas na hindi ko alam, lalo na si Sofia Alcaraz at ang pamilya niya. At ihanda mo ang lahat ng ebidensya na pinadala ko sa iyo. Magkakaroon tayo ng press conference bukas. Isang press conference. Iyon ang magiging entablado. Ang buong mundo ang magiging manonood. Ang katotohanan ang magiging sandata niya. Sa loob lamang ng ilang oras, sa tulong ng impluensya at pera ng mga Alcantara, si Elena ay pinalaya. Sinalubong siya ni Donovan sa labas ng presinto. Pagod at namumugto ang mga mata ni Elena, ngunit nang makita niya si Donovan, isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Sir Donovan, pagtatama niya. Mula ngayon, Donovan na lang. Isinakay niya si Elena sa kanyang sasakyan. Bago pa makapagsalita si Elena, inabot ni Donovan ang isang folder. Sa loob nito ay ang kopya ng birth certificate ni Ligaya, ang mga bank statement at ang transcript ng audio recording. Basahin mo, sabi lang ni Donovan. Habang nagbabasa si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat pahina. Ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya tungkol sa biglaang pagkawala ni Manang Linda ay unti-unting nasasagot. Ang lahat ay konektado kay Sofia. Kaya pala, bulong ni Elena, ang boses ay puno ng sakit at galit. Kaya pala, ulit ni Donovan, pinaglaruan niya tayong lahat, Elena. Ngunit bukas matatapos na ang lahat ng ito. Kinabukasan, ang ballroom ng isa sa mga hotel ni Donovan ay puno ng mga miyembro ng media. Mga kamera, mga mikropono, mga reporter na sabik sa balita. Ang biglaang press conference ng Alcantara Corporation ay isang malaking sorpresa. Nandoon din ang pamilya Alcaraz. Sa pangunguna ni Sofia na nakaupo sa harap na hilera, nagtataka ngunit nagpapakita ng isang kumpiyansang ngiti. Iniisip na marahil ito ay tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Umakyat si Donovan sa entablado, kalmado, nakatuon. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Pinatawag ko kayo rito hindi para pag-usapan ang negosyo. Nandito ako para ituwid ang isang malaking kasinungalingan at ipakilala sa inyo ang isang nawawalang miyembro ng aking pamilya.
Isang malaking litrato ni Ligaya ang lumabas sa screen sa likod niya, isang litratong kuha habang natutulog ito ng mahimbing. Ang batang ito ay si Ligaya Alcantara, ang aking nakababatang kapatid. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Sofia at ang kanyang mga magulang ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ikinuwento ni Donovan ang lahat, ang lihim ng kanyang ama, ang pagsilang ni Ligaya, ang pag-aalaga ni Elena Rodriguez na ipinakilala niya bilang tagapag-alaga at tatalaga at bayani ni Ligaya. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Sofia at ikinuwento ko ito dahil ang buhay ng kapatid ko ay nasa panganib dahil sa kasakiman ng isang tao na akala ko ay mapapangasawa ko. Ipinatugtog niya ang audio recording. Ang boses ni Sofia, malamig at sakim, ay pumuno sa buong ballroom. Ang Alcantara Fortune ay para sa akin lang. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang ngiti ni Sofia ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang tumayo at magsalita, ngunit wala ng boses na lumabas. Ang mga kamera ay sabay-sabay na bumaling sa kanya. At para sa insidente sa ospital, patuloy ni Donovan habang ipinapakita ang isang video footage mula sa CCTV ng ospital. Malinaw na ipinapakita nito ang nurse na kausap si Sofia sa isang sulok at mayroong isang sobreng ipinasa. Ang lahat ng ito ay isang masamang plano para makuha ang kustodiya ni Ligaya at marahil tuluyan na siyang patahimikin. Ang pamilya Alcaraz ay sinubukang tumakas, ngunit ang mga security guard ni Donovan ay nakaharang na sa mga labasan. Ang mga pulis na naabisuhan na kanina pa ay nagsimula ng pumasok sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang umakyat sa entablado para tumabi kay Donovan. Si Elena. Hinawakan ni Donovan ang kamay ni Elena sa harap ng lahat. Isang simbolo, isang deklarasyon. Hindi ko hahayaang may manakit pa sa pamilya ko, sabi ni Donovan. Ang kanyang boses ay matatag habang nakatingin kay Elena. Hindi na muli, ngunit sa likod ng entablado, sa gitna ng pagtakas ng mga tao, isang anino ang gumalaw. Si Sofia na ngayon ay wala ng matatakbuhan at puno ng galit ay nakakita ng isang pagkakataon. Nakuha niya ang isang bote ng tubig mula sa isang mesa. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang maliit na vial na may lamang likido. Ang huli niyang alas. Kung babagsak siya, isasama niya ang dahilan ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi patungo sa labasan, kundi patungo sa ospital na nasa kabilang kanto lamang, kung saan ang walang kamalay-malay na si Ligaya ay nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. Pagkatapos ng press conference, ang pakiramdam ay dapat sanang tagumpay. Ngunit para kay Elena, mayroong isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang galit sa mga mata ni Sofia bago ito na itaboy ng mga kamera ay nag-iwan ng isang malamig na bakas sa kanyang alaala. Kailangan nating bumalik sa ospital, sabi ni Elena kay Donovan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan kong makita si Ligaya. Tumango si Donovan, ramdam din ang parehong pagkabahala. Mabilis silang umalis sa gitna ng kaguluhan, gamit ang isang pribadong daanan. Sa ospital, ang pribadong silid ni Ligaya ay dapat sanang binabantayan ng security ni Donovan. Ngunit natagpuan nila ang dalawang guard na nakahandusay sa sahig sa labas ng pinto, walang malay. Isang matinding takot ang biglang bumalot kay Elena. Ligaya,
Itinulak niya ang pinto at bumungad sa kanila ang isang eksenang mula sa isang masamang panaginip. Nakatayo sa tabi ng kama ni Ligaya si Sofia. Ang buhok nito ay gulo, ang mamahaling damit ay lukot, at ang muka ay puno ng isang mapanganib na ngiti. Sa isang kamay, hawak niya ang isang bote ng tubig na may halong kung ano. Sa kabilang kamay hawak niya ang unan ni Ligaya, bahagyang nakadiin sa mukha ng natutulog na bata. Isang galaw pa at hindi na magigising ang batang ito. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Natigilan si Donovan. Si Elena ay napahawak sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Sofia, itigil mo yan! Mahinahong sabi ni Donovan. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya gagawa ng kahit anong biglaang kilos. Tapos na ang laro, sumuko ka na. Tumawa si Sofia, isang tawang walang kagalakan. Tapos na, hindi Donovan. Ngayon pa lang ako magsisimula. Kinuha ninyo sa akin ang lahat, ang pangalan, ang yaman, ang kinabukasan. Kaya kukunin ko rin sa inyo ang pinakamahalaga sa inyo. Tumingin siya kay Ligaya. Ang batang ito, siya ang sumira sa lahat. Dapat hindi na siya isinilang. Wala siyang kasalanan. Sigaw ni Elena, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Ako na lang, Sofia. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang bata. Ang pagmamakaawa ni Elena ay tila nagbigay lang ng kasiyahan kay Sofia. Ikaw, isa ka lang hamak na katulong. Hindi masakit sa kanila kung mawawala ka, pero siya, sabi ni Sofia, idiniin pa lalo ang unan. Siya ang dugo ng Alcantara, ang kahinaan ni Donovan. Nagsimulang gumalaw si Ligaya, nahihirapan ng huminga. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ni Elena. Napalitan ito ng isang primal na instinct ng isang ina na gustong protektahan ang kanyang anak. Huwag! Sa isang iglap, sumugod si Elena. Hindi niya inisip ang panganib. Ang tanging nakita niya ay si Ligaya na nasa bingit ng kamatayan. Itinulak niya si Sofia ng buong lakas. Nabigla si Sofia, natumba siya sa sahig, nabitawan ang unan at ang bote ng tubig. Ang laman ng bote ay tumapon sa sahig, umuusok ng bahagya nang tumama ito sa tiles, lason. Mabilis na niyakap ni Elena si Ligaya na ngayon ay umiiyak na sa takot. Shh! Anak! Ligtas ka na, nandito na si ate. Ngunit si Sofia ay hindi pa tapos. Mula sa sahig, dinampot niya ang isang matulis na piraso ng bubog mula sa nabasag na baso sa mesa at sinugod si Elena. Mamatay ka! Bago pa man makalapit si Sofia, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Hinawakan ni Donovan ang kamay ni Sofia at pinihit ito dahilan para mabitawan nito ang bubog. Tapos na, Sofia, sabi ni Donovan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hinigpitan niya ang hawak dito habang pumapasok na ang mga security guard at pulis sa silid. Habang hinihila ng mga pulis si Sofia palabas, tumingin ito kay Donovan. Ang muka ay puno ng pagkamuhi. Akala mo ba tapos na ito? Sigaw niya. May isa pa akong sorpresa. Tanungin mo ang katulong mo kung nasaan talaga ang nanay ng batang iyan. Akala niyo ba patay na siya? Hindi! Ang duwag na si Linda, nagtatago lang siya. Iniwan niya ang anak niya sa iyo, Elena, dahil may di mas pinili niya ang sarili niya. Natigilan si Elena. Hindi, hindi totoo yan. Ngunit ang mga salita ni Sofia ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa.
Nang mawala na si Sofia at ang kaguluhan, ang natira na lang sa silid ay ang tahimik na pag-iyak ni Ligaya at ang bigat ng mga revelasyon. Umupo si Donovan sa tabi ng kama. Tumingin siya kay Elena na mahigpit na yakap-yakap si Ligaya. Nakita niya ang pagod, ang takot, ngunit higit sa lahat, ang walang katumbas na pagmamahal. Dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Ligaya. Pagkatapos, tumingin siya kay Elena at nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal na niyang ikinubli. "Patawarin mo ako, Elena," sabi niya. "Patawarin mo ako sa lahat, sa pagdududa, sa masasakit na salita, sa lahat ng pinagdaanan mo ng mag-isa." Umiling si Elena, ang mga luha ay muling dumaloy. "Wala na yon." "Hindi," sabi ni Donovan. "Mahalaga yon. At ngayon, naiintindihan ko na." Hinawakan niya ang kamay ni Elena na nakahawak kay Ligaya. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit, nakapalibot sa bata. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Hindi sila dalawang estranghero na pinagtagpo ng tadhana. Sila ay isang pamilya, isang basag, hindi perpekto, ngunit isang tunay na pamilya na pinagbuklod ng isang matinding pagsubok. Ngunit habang magkahawak ang kanilang mga kamamay, si Ligaya na ngayon ay kalmado na ay biglang umubo ng malakas. Ang pag-ubo ay hindi tumigil. Ang kanyang muka ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay pumikit. Ang heart monitor sa tabi ng kama ay biglang umalingaw-ngaw ng isang tuloy-tuloy at nakakabinging tunog, flatline. Ang tunog ng flatline ay parang isang pagsabog na bumasag sa katahimikan ng silid. Para kay Donovan, ang lahat ay tila bumagal. Ang pagpasok ng mga doktor at nurse, ang kanilang mga sigaw, ang paghahanda ng defibrillator, lahat ay naging isang malayong ingay. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit at walang buhay na katawan ni Ligaya sa kama. Hindi, hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pagkatapos ng lahat. Sa tabi niya, napasigaw si Elena, isang sigaw na puno ng purong sakit at kawalan. Sinubukan niyang lumapit, ngunit isang nurse ang humarang sa kanya. "Clear!" sigaw ng doktor. Ang katawan ni Ligaya ay bahagyang umangat sa pagyanig. Walang nangyari. "Again!" Isa pang pagyanig. Ang linya sa monitor ay nanatiling tuwid. Niyakap ni Donovan si Elena na ngayon ay nanginginig na sa pag-iyak sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang sarili niyang mga luha na nagsisimulang mamuo. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang CEO ng Alcantara Corporation. Isa lang siyang kuya na malapit nang mawalan ng kapatid. "Please, Leah, lumaban ka." Bulong niya. "Please, charge again! Maximum!" Isang huling, desperadong pagsubok. Ang silid ay napuno ng tensyon at pagkatapos isang mahinang beep. Sinundan ng isa pa at isa pa. Ang tuwid na linya sa monitor ay naging isang mabagal ngunit regular na alon. Bumalik ang tibok ng puso ni Ligaya. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Si Elena ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng tahimik na pasasalamat. Lumuhod si Donovan sa tabi niya at sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit, hindi para magbigay ng lakas, kundi para humingi ng lakas. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang proseso ng paghilom. Si Ligaya ay himalang nakaligtas.
Sinabi ng mga doktor na ang kanyang puso ay humina dahil sa matinding stress. Ngunit ang kanyang determinasyon na mabuhay ay hindi kapani-paniwala. Habang siya ay unti-unting lumalakas, ang samahan nina Donovan at Elena ay lalo namang tumitibay. Sila ay nagbabantay sa ospital ng magkasama, nagpapalitan ng mga kwento sa gitna ng gabi. Ikinuwento ni Elena ang lahat tungkol kay Manang Linda, ang kanyang kabaitan, ang kanyang mga pangarap para kay Ligaya at ang kanyang takot bago siya nawala. Pinatawad ni Donovan ang kanyang ama sa kanyang isipan, nauunawaan na ang takot at kahihiyan ay maaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga maling desisyon. Isang hapon, habang naglalaro si Ligaya ng mga laruan sa kanyang kama sa ospital at masaya nang nakikipag-usap, tumingin siya kay Donovan. Kuya, Donovan? Tawag niya, sinusubukang bigkasin ang pangalan. Ngumiti si Donovan, isang tunay at mainit na ngiti. Yes, Leah? Pwede bang maging tatay kita? Ang tanong ang tanong ng bata sa kanyang buong inosente ay tumama sa puso ni Donovan. Tumingin siya kay Elena na nakangiti sa kanilang dalawa. Hindi ako pwedeng maging tatay mo, Leah, malambing na sagot ni Donovan. Dahil ako ang kuya mo, pero tumingin siya ng diretso kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na hindi na niya kailangang itago. Pwede ko bang maging asawa ang ate Elena mo? Para maging isang buong pamilya na tayo. Napatigil si Elena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tumayo si Donovan, lumapit kay Elena at lumuhod sa isang tuhod sa gitna ng silid ng ospital. Walang mamahaling singsing, walang magarbong selebrasyon. Tanging ang kanilang mga puso na bukas at totoo. Elena Rodriguez, sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Pinaramdam mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Tinuruan mo ako kung paano magtiwala at magmahal muli. Papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ka bang buuin natin ang pamilyang nararapat para kay Ligaya at para sa ating dalawa? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Elena, ngunit ngayon ito ay mga luha ng kaligayahan. Wala nang mga salitang kailangan. Tumango na lang siya. Opo, Donovan. Oo. Isang maliit na palakpak ang narinig nila. Si Ligaya ay masayang pumapalakpak. Yehey! Pamilya na tayo. Ilang buwan ang lumipas. Sa hardin ng mansyon ng mga Alcantara, hindi na ito malamig at malungkot. Ito ay puno ng tawa. Isang maliit na batang babae, si Ligaya, na ngayon ay malusog at masigla na. Ang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno, pinapanood siya ng isang mag-asawa, magkahawak kamay. Si Donovan at Elena Alcantara. Masaya siya, sabi ni Elena, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Donovan. Masaya tayo. Pagtatama ni Donovan at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang mga alaala ng sakit, ng pagtataksil, ng takot. Ngunit hindi na nila ito tinatakbuhan. Ang mga aninong iyon ang nagpatibay sa kanila. Ang mga ito ang nagbigay daan para sa isang pag-ibig na binuo hindi sa perpektong simula, kundi sa kakayahang magpatawad, magtiwala at magmahal ng walang kondisyon. Habang papalubog ang araw, tinawag nila si Ligaya. Lumapit ito at yumakap sa kanilang dalawa. Tatlo sila, magkayakap, isang larawan ng isang hindi inaasahang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso, ngunit ngayon ay mas buo at mas matatag kaysa dati.
Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang testamento na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pag-aalay ng puso, sa pag-ako ng responsibilidad at sa pagbuo ng isang tahanan kung saan ang lahat, anuman ang kanilang pinagmulan, ay may karapatang mahalin at maging masaya.